Praise God. Palakpan natin si Lord. Amen. Sabay-sabay po tayo. Luke 4:18 and 19. Tayo po ito maya. Mga nasa online, hello. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. For our God is Jesus, and He is the Anointed One. Let us declare, proclaim, J1 culture. Ito yung makita sa atin. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy. I will. I'm not seasonal. I appreciate everyone and everything. I'm part of something big. I'm in partnership with Christ. And I am not extreme. Oh, Father God, in the name of Jesus, by the working power of the Holy Spirit, we honor you, we adore you, and we thank you for giving us a wonderful day like this, that we gather together just to worship you in spirit and in truth. And you are invited, Holy Spirit, to rule and reign. Rule and reign. And thank you for your indwelling, manifested presence. My Lord, something good, something wonderful, something beautiful, miraculous is going to happen. Kayo na naghihimala, kayo na nagpapala, kayo na nagmamahal, kayo na nagliligtas, kayo na nagtunay na makapangyarihan sa lahat ay laging kasama namin at narito sa aming kalagitnaan. Handang magpala, handang magpagaling, handang gumawa ng himala. Handa, Panginoon, na patuloy na ipadamang iyong yakap at tumugon sa bawat panalangin. Salamat po. We honor you, we adore you as we bow down before you, Lord God. Karapat dapat kayong yukuran, luhuran, taasan ng kamay. Dahil kayo nag-iisang Diyos, hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, tunay na nagmamahal ng lubos sa amin. Be enthroned in the midst of our worship, even in the center of our heart. In Jesus' name, amen. Kumusta po tayo mga nasa online? Kumustahin mo naman ang katabi mo? Kumusta po? Kumusta? Kumusta? Paganda ng paganda ang ating buhay. At ngayon ay Agosto, agos ito. Agos ang buwang ito. Sabihin mo sa iyong kaliwat kanan, deklara mo. Patulan mo, Lord, agos itong pagpapala. Agos to. Agos itong pagpapala. Agos. Tuloy. In the name of Jesus. Agos to. Di po ba August 2? Birthday ng kuya ko. Pero ito talaga, sabi ko, ngayon po kasi lumipat na tayo sa team sa August about prosperity. Ang daming topics na gusto kong ilatag sa inyo patungkol sa prosperity. May mga topic ako na ang pagpapala ng Diyos ay walang kabalisahan. Anong kaya, Lord, ang uunahin ko? The true treasure. Yan yung mga topic na aking nilatag na gagawa ng, ang iba'y nalagyan ko na po ng laman. Pero sabi ko, ay, naalaala ko, Agosto. Nagagawa ako ng date, Sunday preaching, Agosto. Ay, agos ito ng blessing. Agos. Sabihin natin, blessings flow like a river. Yan po'y prophetic word. Kaya sino naniniwala, higit sa kailangan mo ngayong August, higit pa sa kailangan mong isusupply ni Lord. Deklarahan mo yung katabi, higit sa iyong kailangan, ang isusupply ni Lord. Why? God is able to do exceedingly beyond our expectation and imagination.
Amen. So gusto ko pong matapos yung topic na ito. Hindi na muna ako, parang puro deklarasyon ay pag yan po ang nangyari, hindi ko ito matatapos. Itong aking topic. Gusto kong tapusin para next week, yung pong aking mga inihandang topic. For the whole month, nagbilang na po ako. 2, 9, 16, 25, 31. Yan. Ganda. Patungkol sa blessing. Sabihin mo uli sa iyong katabi, agos-agos ang pagpapala ngayong Agosto. Patulan mo, Lord, ang sinasabi namin. Hallelujah. At ito'y galing sa iyong banal na kasulatan na ngayon ay aming pag-uusapan. Handa ka na ba? Praise God. Dito po nang galing ang ating pag-uusapan, kaya lang may mga paliwanag. May topic, loobin ng Lord, na ito ay matapos ko. Amen, Lord. Matatapos. Open ang bawat puso. May topic, wealth restoration and wealth transfer. Sino excited? There will be wealth restoration and wealth transfer. Sabi sa Biblia. Sabi mo sa iyong katabi, umanda ka sa wealth transfer. Umanda ka sa wealth restoration. Ay, hindi. Ang mga excited, mukhang ang Lord ay higit na excited sa mga excited. Umanda ka sa wealth transfer. Umanda ka sa promotion. Umanda ka sa restoration. Umanda ka sa mga bukas na puntuan para sa mga tapat na anak ng Diyos. Taas ang kamay ng mga handa at excited for the wealth transfer and wealth restoration. Say hallelujah. Hallelujah. Ay, ikaw ay pasasayahin. Sa mundo, sabi nila, para akong inaagusto. Ano bang ibig sabihin ng parang inaagusto? Parang negative ang dating. Pero sa mga Kristiyano, Agosto, ang pagpapalay, agos-agos. Agos-agos, sabihin natin agos-agos. Joel chapter 2:25. And I will restore to you the years that the locust hath eaten. And in Kawikaan 13:22, ang matuwid ay nag-iiwan ng pamana sa kaapu-apuhan at sa matuwid na uuwi ang naipon ng isang makasalanan. Sabi mo sa iyong katabi, buti na lang hindi ka wicked. Aba, ay mababaliktad. Ang iyong pinaghirapan ay mauuwi sa mga righteous. Ang kaharap ko ngayon ay mga pinapaging matuwid ni Lord. Taas ang kamay na ang kayamanan na meron ka, ito'y daloy hanggang kaapu-apuhan. Daloy hanggang kaapu-apuhan. Naranasan po namin yan, magkakapatid. Daloy sa amin ang pagpapala. Hindi lang po ito nakalagay. Ito pong aking title, kinuha ko sa Joel chapter 2:25 again. Sabi ni Lord, and I will restore to you the years that the locust had eaten. Sabi mo sa iyong katabi, sabi ng Panginoon, God will gonna restore to you the years that the locust had eaten. Mababalik sa iyo ang mga nanakaw sa iyo. Sabi ng Panginoon, mababalik, mababalik, mababalik. Nababalik na, tuloy-tuloy pa. Ang naniniwala, shout, hallelujah.
Sabihin mo ngayon, mababalik sa akin ang lahat ng ninakaw ng kaaway. Sapagkat ako'y patuloy at magpapatuloy na magiging masunurin, mapagmahal at nananalig sa Diyos na buhay. Umanap ka ng sasabihan, mababalik sa'yo ang lahat ng nawala sa'yo in all aspects of your lives. Why? Ang enemy lang po nagnanakaw. Ang Lord ang binigay buhay na ganap at kasiyasiya. Ang Lord natin mamamangha ka sa kilos ng banal na Espiritu. Taas ang kamay nagsasabing, mamamangha ako. Lord, patulan mo ang aming ipinapahayag. Ikaw ang may sabi at ang iyong mga anghel ay aktibo na binabantayan ang aming mga sasabihin mula sa iyong salita. And I will restore to you. God is saying, I will restore to you. Ito man ay kalusugan. Ito man ay pananalapi. Ito man ay sa bawat aspeto na yung buhay na ikaw ay nanakawan. Ito may sa negosyo. Ito man ay sa trabaho. Panghawakan mo ang sinabi ng Panginoon, Joel chapter 2:25. Ibabalik niya ang mga pagpapala. Ang Diyos mismo na makapangyarihan sa lahat ang gagawa ng paraan upang ang kanyang salita na sinasabi niyang hindi babalik ang kanyang salita ng walang bunga. Gaganapin niya. Hallelujah. Ang kanyang sinabi. Sabihin muli sa iyong kaliwat kanan, humanda ka. Naranasan mo na yan. Mararanasan mo pa rin. Joel chapter 2:25, ibabalik ang magandang kalusugan, ang kayamanan na nawala, na nakawang ka, hindi ko alam. Mula nung namakawang ka, mababalik si Lord ang kikilos. Shout hallelujah! Shout thank you, Lord! I'm excited, Lord! I am expecting, Lord, for the restoration. Sinong excited naman for wealth transfer? Ang matuwid ay nag-iiwan ng pamana hanggang sa kaapu-apuhan. Sinong naniniwala rito sa sinasabi ng Panginoon sa kanyang salita? Ikaw ay makakaipon dahil ibabalik ni Lord ang lahat ng nawala sa iyo. Ang naipon mo, sealed by the blood of Jesus, at ang iyong kaapu-apuhan ay makakaranas pa rin ng tuloy-tuloy na kasaganaan. Kasaganaan. Masaganang buhay. Sabihin natin, masaganang buhay ang ipinangako ng Lord. Shout hallelujah! At sa matuwid, nauuwi ang naipon ng isang makasalanan. Salamat. Sa kaharap ko ngayon, walang nagpapatuloy sa pagkakasala. May pangako ang Diyos. There will be a wealth transfer mula sa mga wicked, mula sa patuloy na nagkakasala, mula sa hindi anak ng Diyos. Pero ikaw na anak ng Diyos, sabi rito, anong sabi rito? Sa matuwid na uuwi, there will be a wealth transfer. Sino naniniwala ang Diyos na nagsasalita sa kanyang salita? May wealth transfer. Sa kilos ng Panginoon, may wealth transfer. Hindi mo kalain nagkalaman ang iyong bank account. Sa pagkakamali ng isang makasalanan sa iyong number sa GCash na papunta. Kami po'y nakaranas. Magkano halaga yun, love? 30,000. Ay, nagkamali eh. Yun lang. Binalik namin. Imagine mo yon. Kung hindi hinabol, edi amin na yon.
Ibig sabihin, posible pala. Sabi mo sa iyong katabi, ang imposible sa tao, imposible sa Diyos. Nangyari na eh. Ang laking halaga, 30,000. Nagkamali daw. O, di amin namang ibinalik. Di man lang nagpasalamat. Siguro, ibig sabihin, baka mabawi pa. Sa English, good people will have wealth to leave to their grandchildren. Tuloy-tuloy ang pagpapala sa mga anak ng Diyos. Basa. Nababasa nyo ba? Basahin nyo sa English. Good people will have wealth. Ay, na may kausap yata ang ating ano dyan. Ano yan? Ano? Ayan. Good people will have wealth to leave to their grandchildren. Sino rin ang mag-iiwan ng pamana sa kanyang mga apo? Parang ayaw ng iba. Hindi kaya tagod. Ibig sabihin, hindi ka makakaranas na ikaw ay pagkulangin ng Diyos. God will make a way. Anumang mangyari, ang salita niya'y binabantayan niya at pinapatulan ng Diyos ang maririnig sa'yo. Sige, magsalita ka ngayon ng gusto mong iparinig kay Lord na gusto niyang patulan. Sabihin mo, ako'y matuwid sa harapan ng Diyos. Kaya ang buhay ko'y sa pasagana, ang buhay ko'y sa pabuti, ang buhay ko'y sa payaman. Mag-iiwan ako ng kayamanan sa aking kaapu-apuhan. Sinasabi niyo yan? Patulan mo, Lord! In Jesus' name. But the wealth of sinners will go to the righteous. Woohoo! Parang kayo masayang-masaya na. Parang humble effect naman eh. Pa-humble effect pa kayo. Parang, nakakahiya naman. Ay, yun ang sinabi ng Biblia eh. Makikita natin daw ang pagkakaiba ng mga anak at hindi. Eh kasi, ayan po ituturo ko sa mga dalang linggo na ang pagpapala ng Diyos ay pagpapalang walang kabalisan. Huwag kayong absent. Pagkakaganda nitong mga pinapahanda ng Lord. Sabi ko nga, Lord, I'm seeking you. And the true treasure, yan, yung mga isinusulat kong mga topic at bubuuin. Deuteronomy 8:18, but thou shalt remember the Lord thy God, for it is He that giveth thee power to get wealth. Ito lang, mga kapatid, huwag mong kalilimutan ang Diyos, ang nagbibigay ng kapangyarihan upang ikaw ay managana. Siya nagbibigay ng lakas, siya nagbibigay ng talino, siya nagbibigay ng pabor. Ang Diyos ang nagsabi, biyaya at dagdag na biyaya ang kanyang ginagawa sa kanyang mga anak. John 1:16. So, sino rito nagsasabing sa Diyos nagmumula, ikaw ay may anointing to get wealth? Sabihin natin, I am anointed by God because of His Spirit in me to get wealth. There will be a great wealth transfer. And there will be a wealth restoration. Nagsasalita po ba ang lahat? So, yun po nga kayo tinuturo ng akin dinidigla. So, God cares. Basahin natin sa Tagalog. Alalahanin mo ang Panginoon mong Diyos sapagat siya nagbibigay sa iyo ng kakayahang magtamo ng kayamanan. Sino rito nagsasabing talagang ang gusto ng Lord sa kanyang mga nakayumaman? Gusto ng Lord sa kanyang mga nakay maging masagana? Sinong naniniwala ngayong Agosto, agos-agos itong pagpapala sa iyo? Ang naniniwala, Lord, ito ang nais mo. Pinapakita mo, Lord, ang iyong kalooban na kami kailangang manalig. God cares about every area of our lives. Ang Diyos ay hindi lamang interesado sa ating espiritual na buhay.
Siya ay nagmamalasakit sa ating pamilya, sa ating pangangailangan, sa ating trabaho at mga pinagkakatiwalaang bagay. Siya ang ating Ama. Kung ang mga masalupa ay naghahanda para sa mga anak, even para sa apo, ako po ay may biniling prawns, kakatagal na sa amin bago ko na ibigay. Hindi kami nagpapangita para sa aking apo. Yun naman. At kapag kami iniabot akong isang bag na mga shoes, tanda na ng apo ko, galing kay mama. Pero ang totoo, iniabot sa akin ng Kuya Danny. Galing sa kanyang anak na mga pinag-iwanan ng kanyang apo, puro branded. Pero ang natandaan ng bata, galing sa akin. Kwento na ko, galing, sabi na akin, baisang kanina, uy, ito raw iba, galing sa iyo. Sabi kay, Ariga, katabihan ko Danny, galing ko yan sa kapatid ko, isang bag ho ang mga sapatos, galing sa kanyang anak. Galing sa mga Merling anak. Puro branded. Ang kayamanang mula sa Diyos ay hindi para sa pagmamataas. Tandaan mo yan. Kundi para sa kanyang layunin. At ang layunin niya, that we can provide for our needs, that we can bless others, that we can advance His kingdom, and we can become faithful stewards. Tandaan mo po yan. May purpose ang pagpapala. Hindi para ikaw ay magmalaki, kundi ikaw ay maging mabuting katiwala. Ikaw ay makatulong sa kaharian ng Diyos. Kagaya nito, ikaw ay maging blessing sa iba upang maparangalan ng Lord para sa iyong pangangailangan. Kaya ang sabi ni Lord, Deuteronomy 8:18, I give you the anointing to get wealth. Binigyan ko kayo ng kapangyarihan para maging masagana ang kalooban ng Diyos. Sabi ng Panginoon, John chapter 10 verse 10a, pumunta si Satanas sa lupa upang magnakaw, pumatay, to steal, kill, at magwasak. Pero pumunta ang Panginoong Hesus sa lupa upang ikaw, ako, ay bigyan ng buhay na ganap at kasiya-siya. Hindi kasyang-kasya lang, kasiya-siya. Hindi ka magiging masaya dong kasyang-kasya lang. Ang gusto ni Lord, more than enough. More than enough. Higit sa iyong pangangailangan. At ngayon, buwang ito at sa mga darating na buwan, kung malaki yung pangangailangan ngayong buwang ito, kagaya ng pangangailangan namin dahil kami pupunta ng Korea, higit pa sa aming kailangan ng isusupply ni Lord. Sabihin mo sa iyong kaliwat kanan, higit sa kailangan mong isusupply ni Lord. God is able. God is able to do exceedingly, abundantly, beyond our expectation. Parang iyong taong nag-aaral, pero hindi mo naman alam ang bibigay na exam, umasa ka sa Panginoon. Alam mong kulang ang iyong tulog, kulang ang iyong pahinga, kulang marahil ang iyong aral, pero umasa ka sa Panginoon. Aba, ang taas ng nakuha mo. Ang lahat ng kumuha sa BSU, natutuwa ako, pasado lahat. Palakpakan natin si Lord. Siyang pinagmumula ng lahat. Kaya dito pinagpapala tayo ng Diyos upang tayo'y maging pagpapala. Ang purpose ng pagpapala is for us to be to test our stewardship. For us to be used in the kingdom of God. To meet our needs. Yan po mga nakalagay ko po diyan. To bless others. So number 1, God is the source of all wealth. Sa Diyos nagmumula ang lahat. Ang Diyos ang pinagmumula ng lahat ng kayamanan. Anong kayamanan? Merong kabuhay. Kayamanan yan. Hininga, kayamanan yan. Pagdating sa ICU, mahal na ang oxygen. Ang hinihinga natin ngayon, libre. Sabi mo siyang katabi, paalala kapatid. Ang oxygen ngayon na iyong nalalanghap, libre galing sa Panginoong Diyos. Magpasalamat tayo sa Lord. Hindi na ubusan ng hangin. Woo! Thank you, Lord.
Kaya nga ikay buhay. Masagana. Minsan nga, bagyo pa ang hangin. Eh, sino nagsasabi, hindi lang hangin ang magiging mukhang bagyo, pati pagpapala mukhang bagyo. Pagpapala ng pinansyal. Wealth transfer. Wealth transfer, sabi ng Proverbs, ating binasa 13:22. Mangyayari yan. Idinideklara ko po yan lagi. Wealth transfer, restoration, what the enemy meant for evil, God meant it for good. The Holy Spirit is at work. Lagi ko po yan dinideklara. Ang buhay namin sa pabuti, sa paganda, sa paayos, ang J1 family, sa palusog ang buhay, sa pagaling, sa paayos, sa palapit sa Lord. Araw-araw deklarahan mo nung anong gusto mo mangyari. So God is the source of all wealth. Psalms 24 verse 1, the earth is the Lord's and the fullness thereof, the world and they that dwell therein. Sa Diyos lahat. Hiram-pahiram lang sa atin ang buhay. Hindi yan sa'yo. Pahiram yan. Ang lahat ng meron tayo, pahiram yan ng Diyos. Gamitin natin sa tama. Maging good steward tayo. Maging pagpapala tayo. Gamitin natin para sa kingdom sake. May part tayo para sa kariyan ng Diyos. Yan naman ang dadatnan mo sa langit eh. Ano mang naipon natin na mabuting gawa na ginawa mo sa Panginoon, ito'y dadatnan mo sa langit. Sabi ko po, ano mang ating ginagawa, kung ito po ay sa ating kapwa nating ginagawa, daratnan mo yan sa langit. Sinong marami nang naipon sa langit? Kaya sabi, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit. Walang magnanakaw. Kaya nga hindi pwede doon na magnanakaw. Kailangan yung dating magnanakaw, mabago, makonvert, maborn again, magkaroon ng Holy Spirit para makapasok pa rin sa langit. Ang dating magnanakaw, na binago ng Panginoon, nagkaroon ng banal na Espiritu Santo, totoong may genuine faith and relationship, makakapasok pa rin sa langit. Pero yung dating born again, ay hindi ko alam kung totoong born again, baka born again, hindi makakapasok sa langit kung ang kanyang buhay ay wala si Holy Spirit. Sa halip na mabago, magkaroon ng Christ-like character, lalong sumasama, wala sa kanya si Holy Spirit. Kaya mag-ipon daw tayo ng kayamanan sa langit sapagkat sa langit ay walang magnanakaw. Sabihin mo sa iyong katabi, ay bukas ang langit sa iyo dahil hindi ka marunong mangupit. Amen? Kaya dito po sinasabi natin, ang iba kaya natetempt, mangupit, binibigay sa luho, binibigay sa sugal. Pero salamat sa Lord, binago na mga dating magsusugal, binago na ang dating maluho. Taas ang kamay ng mga binago, tigpalakpakin Lord. Psalms 24 verse 1 sa ating number 1, that God is the source of all wealth. Ang buong daigdig ay pag-aari ng Panginoon, pati ang lahat ng naririto. Lahat ng naririto, pag-aari ng Diyos. Ikaw, ako, lahat. Pag-aari ng Diyos, pahiram sa atin lahat. Pati ang asawa mo, pahiram sa'yo. Mahalin mo habang nararamdaman pa niya ang pagmamahal. Ang apo mo, sino man, ating magulang, kung buhay pa, pahiram yan sa'yo. Oras na meron ka, pahiram ni Lord, gamitin mo sa tama. Lahat ng meron tayo, kaibigan, lahat yan ay pahiram ng Lord. Palakpakan natin ang nagpahiram. Thank you, Lord. Everything belongs to God. Our money, talents, opportunities, and resources are entrusted to us. Ang lahat ng meron tayo ay ipinagkatiwala lamang ng Diyos. At ang ating illustration dito ay ang tinatawag the manager and the owner. Ibang manager, ibang owner. Ang owner, may-ari marahil ng isang kumpanya ng millions.
At ipinagkatiwala out of so many millions ang isang owner, pinagkatiwalaan lang ang manager ng 1,000,000. Pero hindi yun kanya. Tama po ba, mga empleyado? O i-manage mo yung 1,000,000 na yan para sa mga materials. Pero hindi siya may-ari. Parang ikaw at ako, ganun din sa Panginoon. Pinagkatiwalatan tayo ng anuman meron tayo ngayon. Pero yan hindi atin. Ang lahat, sabi ng ating binasa ng Psalms 24:1, ang buong daigdig ay pag-aari ng Panginoon, pati ang lahat ng naririto. Kaya ang ating illustration, the manager and the owner, you are not the owner of your life. Ano mang meron ka, you are not the owner. Sapagkat ang may-ari ng lahat ng yan ay ang Panginoong Diyos. Ikaw at ako ay kailangang maging mabuting katiwala. Taas ang kamay na nagsasabing, hindi sa'yo ang anumang meron ka. Ikaw lang ay mabuting katiwala ng Diyos. Magpasalamat tayo sa nagtiwala sa atin ng lahat ng meron tayo. Iyong anak, ang iyong asawa, ang iyong manugang, ang iyong biyanan, ang iyong magulang, ang iyong talento, lahat ng meron sa'yo. You are just a manager. But the owner is the master owner, the creator of heaven and earth. Sabi ng Psalms 24:1, ang buong daigdig ay pag-aari ng Panginoon, pati ang lahat ng naririto, kasama ang buhay natin. Taas ang kamay na ikaw ang owner ng buhay mo. Oh, praise God, nakikinig. Taas ang kamay na ikaw ay manager, good steward of the Lord, ng anuman meron ka. Ipalakpak mo yan sa Panginoon. Yes. The owner watches whether the manager is faithful. Yun ang ginagawa ng isang may-ari ng kumpanya. Tine-check niya kung ang manager niya ay tapat. Kaya ngayon may tinatawag na, patungkol sa ating base. Ano nga tawag doon? Ini-impeach. Para sa pag-aari ng bansa. Para kailang mapatunayang hindi naman totoo o mapatunayang anuman totoo ba o hindi. So ikaw at ako, hindi ka ang may-ari ng buhay mo o anumang meron ka. And the owner watches the manager. Whether the manager is faithful, ikaw ay binabantayan, chine-checkan ni Lord araw-araw kung ikaw ay tapat. May nanonood sa atin, the owner of our life. In the same way, God is the owner and we are stewards. Ang Diyos ang may-ari, tayo ang katiwala. Sabihin mo sa iyong katabi partner, ang Diyos ang may-ari ng buhay mo at lahat ng meron ka. Tayo ay katiwala na kailangang mabuting katiwala. So again, my topic, wealth restoration and wealth transfer mula sa Bible. Number 1, God is the source of all wealth. Number 2, God can restore financial losses. Kayang ibalik ng Diyos ang nawalang pagpapala. Joel chapter 2:25. I will restore to you the years that the locusts had eaten. The locusts represent destruction and loss. Ang nire-represent ng locust ay yung mga nasira sa buhay mo. Ito may relasyon. Yan po yung nasa Book of John, chapter 10, 10a. Sa 10b, si Christ naman na nagbabalik ng nawala. Buhay na ganun, ba't kasiya-siya? So, the locusts represent destruction and loss. There are seasons when people experience business failure. Yan po ay nangyayari to test our faith, to test your dignity, to test who you are. Business failure, wrong decisions, lost opportunities, financial struggles, unexpected difficulties. Ito yung mga nararanasan.
Kahit mga anak ng Diyos, nakakaranas nito. Why? Because of nauuna ang sariling gusto. Hindi marunong mag-manage well ng resources. Na-overspending. Mas malaki ang gastos kaysa pumapasok. So, nakakaranas ng struggle in financial or in finances. May mga unexpected problem that arises na hindi mo naman gusto. Ito talaga, narito tayo sa mundo eh. Pero sa langit, syempre, ay the best place, the holy place, place of blessing. So habang narito, tinetest tayo our faith. Tinetest ang ating character. Tinetest kung kanino tayo lalapit. Sa Bombay? Kanino ka unang lalapit? Siyempre sa Panginoon. So may mga panahon ng pagkawala, ngunit ang Diyos ay Diyos ng pagpapanumbalik. Kahit relasyon ng magkaibigan, relasyon ng mag-asawa, huwag ka lang susuko, patuloy ka lang manalangin. Iwasan ang pagrereklamo, iwasan ang mga negatibo sa bibig. Habang nasa isip ang negative, i-uproot mo na. Submit yourself to God. Resist anumang negative. Basta nega, wag mo yang iaalaw sa isip mo. Magiging negative ang result nito. Kailangan i-filter mo agad yan with the Word of God. May mga panahon ng pagkawala, ngunit ang Diyos ay Diyos ng pagpapanumbalik. Alam ko bawat isa ay may mga na-experience mula childhood marahil because of wrong decisions at wala rito may scam. Kaya nga, nung minsan, salamat sa mga knowledge that I received because of Isaiah 11:2, Spirit of knowledge, wisdom, and understanding. You know what? Pag ikaw ay marami nakakausap na matatalino at nagsasabing, naku, huwag kayong magsasabi ng yes or oo, gaano man kayo pilitin. Naku, one time, siguro 3 weeks ago, at talaga, 3 times, iba't ibang number ang ginamit. Pinipilit akong magsalita ng yes. Are you Mrs. Alice Carnero? Because you will receive something, blah, blah, blah. Ay, alam ko na, discern ko na, scammer. Matalino ako. Sabihin mo sa iyong kaliwat kanan, ikaw at ako ay matalinong anak ng Diyos. Remember the word of God. Be wise as a serpent and be humble as a dove. Kailangan nating maging matalino, lalo sa panahon ngayon. And we need the spirit of discernment. You know what? 3 different numbers ang ginamit. And sometimes di ako nagsasalita. Ganun eh. I'm just asking, can you say yes? Tapos biglang nagtagalog. Oo. Talagang, kasi once you say yes to that number na hindi mo kilala, ay natapasok na raw ang account. Kasi binibigyan mo raw ng pahintulot. Yun yung mga kwento-kwento. Ay ako na may nag-iingat. Nag-iingat ako. Kasi meron po tayong isang kapatid na pastor na nagtaka siya. Ay panay ang withdraw sa kanyang account. Aba, ang kanyang account ay nakuhanan na ng nakuhanan. Ang parang ang kanya daw natatandaan na hiniram yung kanyang card, ipinasok sa loob. Sabi ko naman, Pastor, bakit mo naman ibinigay? Yun na nga ho ang pagkakamali ko na ibigay ko. Wala, nangyari na. Huwag niyong papahintulutan na ang inyong card, credit card, debit card, o credit card ay mahawakan ng sinuman. I'm telling this to you. Kasi yun ay panghadlang sa mga pagpapalang i-restore ni Lord, ibabalik, andyan na, ibabalik na.
naka-score pa. Walang makaka-score. Nakaaway sa buhay natin. Amen. Say amen. Kaya do not allow any door for the enemy. You have the mind of Christ. Ikaw at ako'y may kaisipan. Sabi ng Lord, paalala sa lahat, lalo sa mga Kristiyano, be wise as a serpent and be humble as a dove. Maging matalino daw tayo, kagaya ng ahas na nanlinglang kay Eva at kay Adan. At maging mapagpakumbaba raw tayo kagaya ng kalapati. So ang example natin dito ay si Job. Dito may lesson po dito tayong makukuha. Restored after loss. Job chapter 42 verse 10. Job lost his wealth, his possessions. Naubos, his wealth, ang kanyang kayamanan kasi namatay lahat ang kanyang mga hayupan. His possessions, his health, nagpigsa mula ulo buong katawan. His family security, namatay ang kanyang mga anak. But God restored him. Hindi lang just restoration na kayang gawin ng tao. Pinatunayan ni Lord na siya ang kumilos sa restoration. At ang Diyos din ang kikilos sa restoration dahil higit pa sa nawala sa iyo ay mababalik. Kagaya kay Job, doble ang nawala sa kanya ay dinoble ang balik. Dinoble ng Panginoon. Patunay ng Diyos ang nagbabalik ng mga nawala at ang Diyos ay siyang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Ano man ang nawala sa iyo, madodoble. Maging faithful lang tayo sa Panginoon. Lagi ko po yung sinasabi. Ano man ang, kasi kami nanakawan. Higit sa nawala, doble. At unti-unti na nga, parang over na yata kaysa nawala. Parang nahihigitan ni Lord. Amen. Job chapter 42 verse 10, and the Lord restored Job's losses when he prayed for his friends. Remember the word, Job restored his losses when he prayed his friends. Indeed, the Lord gave Job twice as much as he had before. Ibinalik ng Panginoong Diyos ang nawala kay Job at doble. Dinoble ng Diyos ang nawala kay Job. Dodoblehin din ng Panginoong Diyos at kayang gawin at gagawin ng Panginoong Diyos na madoble ang lahat ng nawala sa iyo at sa akin. Sabi ko, madodoble rin ang mga nawala sa iyo at sa akin. Being a child of God, being a faithful servant of the Lord. Taas ang kamay na naniniwalang gagawin din ni Lord ang ginawa niya kay Job. Sabihin mo, Lord, patulan mo ang aming pananalig sa iyo. Kayang-kaya mo akong pagpalain. Higit sa nawala ay mababalik. Ano ba, sa bawat aspeto, area ng buhay ko. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. At sa kapangyarihan ni Holy Spirit, mangyayari. Job chapter 42 verse 10, ibinalik ng Panginoon ang dating kalagayan ni Job nang ipanalangin niya ang kanyang mga kaibigan at dinagdagan pa ng Panginoon nang makalawa ang lahat ng kanyang dating tinatangkilik. Salamat, Panginoong Diyos. Job 42 verse 10, magaganap sa mga nawalan. Anumang nawala sa buhay ng bawat isa sa amin. Ikaw na Diyos na kumilos at nagbalik ng kayamanan, nagbalik ng lakas, nagbalik ng wealth, nagbalik ng resources. Kay Job ay Diyos na hindi nagbabago no at ngayon magpakailan. Mararanasan naming lahat maging mga nasa online. Ito man ay sa aspeto ng kalusugan, aspeto ng pinansyal,
ng relationship, anuman at anumang resources, kayang-kayang gawin ng Panginoon at ito nga'y nagaganap na. Nagaganap na. Nagaganap na. Nagsimula ka na, Lord. I love tanimin naman. Wala ako din eh. Tanim naman ikaw. Nagtanim ka na? Ay, sige. Para sa akin. Kaya nga ako, mas malaki ang dumarating sa akin blessing. Magtatanim, mas malaki ang dumarating na pagpapala. Alam nyo, ang ganda po ng katuruan natin for the whole month. Lahat naman laging maganda. Binalik ng Panginoon ang dating kalagayan ni Job nang ipanalangin niya ang kanyang mga kaibigan. At dinagdagan pa ng Panginoon ang makalawa ang lahat ng kanyang dating tinatangkilik. Nararanasan po namin ang pagbabalik. Itong Job 42. Sobra. Amazing. Amazing si Lord. Lesson 1 to 4. Meron po tayong makukuha ritong lesson from number 1 hanggang 4 mula sa experience ni Job. Makinig po, nandiyan po ba tayo? Number 1. Dalawang numeral number lang po tayo. God willing, pero ito po ay 4. Pero ito po, may lesson muna tayo dito kay Job. God wanted Job to choose forgiveness over bitterness. Kaya hiniling ng Panginoon kay Job na ipanalangin niya ang kanyang mga kaibigan. Gusto ng Diyos na palayain si Job mula sa anumang kapaitan, bitterness. Why nagalit si Job sa kanyang mga kaibigan? Ang 3 kaibigan ni Job ay hindi naging tunay na taga-aliw kay Job. Sa halip na damayan siya, inakusahan nila siya. Paulit-ulit nilang sinabi na kaya siya naghihirap ay dahil may lihim siyang kasalanan. Na sa halip na si Job ay makomfort, lalo si Job nang hina. Dahil ang mga kaibigan. Masakit iyon. Nasaktan si Job, hindi lamang sa pagkawala ng kanyang pamilya at ari-arian, kundi pati sa mga salitang binitawan ng kanyang mga kaibigan. Ngunit sa halip na sabihin ng Diyos, Job, parurusahan ko sila. Sa halip na gano'n ang sabihin ng Panginoon, Job, ipagtatanggol kita. Parurusahan ko ang kaibigan mo. Hindi gano'n ang sinabi ng Panginoon. Ang sinabi ng Panginoon, Job, ipanalangin mo sila. Number 1 lesson sa iyo at sa akin. Kung meron mang gumawa sa iyo na hindi maganda, makuha natin ang lesson mula kay Job na gusto ng Panginoon. Meron ka bang bitterness sa iyong puso? Pero gusto mong umani? Gusto mong ma-restore sa iyo ang mga nawala? Gawin natin ang lesson number 1 sa buhay ni Job. Magpatawad ka. Ipanalangin mo ang nagkasala sa iyo. At ito ang sinabi sa Matthew 5:44. Ibigin niyo ang inyong mga kaaway. Ipanalangin niyo ang mga umuusig sa inyo. Ninakawan ka ba ng kagalakan dahil ginawang ka ng kasakitan? Sinaktan ng damdamin mo. Sino man ang gumawa sa iyo ng pananakit, ang utos ng Panginoon, mahalin mo pa rin siya at ipanalangin. Yan ang ginawa ng Panginoon. Lesson number 1 na itinuturo sa atin. Sa halip na sabihin ni Lord kay Job, akong bahala sa kaibigan mo. Parurusahan ko sila. Hindi ganun ang ginawa ni Lord. Ang ginawa ni Lord, sinabi kay Job, ipanalangin mo ang mga kaibigan mo. Sapagkat hindi pwedeng ibahin ng Panginoon ang sinabi niya. Sa New Testament at sa Old Testament, magkapareho po yan. In the book of Matthew, ang sabi niya, ibigin mo ang iyong mga kaaway. Ipanalangin niyo ang mga umuusig sa inyo. Sabihin mo sa iyong kaliwat kanan, meron ka pa bang kagalit at meron bang umaway sa'yo? Meron bang nanakit sa'yo na hindi mo pa napapatawad at hindi mo pa naipanalangin pero gusto mong umani?
Gusto mong madoble ang iyong pagpapala. Sino rito ang gustong madoble ang pagpapala? Ipanalangin mo ang iyong kaaway. Ibigin mo ang iyong kaaway. Yan ang utos ng Panginoon. Madodoble. Hello? Forgiveness frees the heart from bitterness. Yun ang purpose ng Lord eh. Huwag kang mamuhay sa bitterness, sa kapaitan. God often calls His people to extend mercy. Ito yung gusto ng Panginoon because ikaw at ako'y tumanggap ng biyaya at dagdag pang biyaya. Salamat ako ay nakapasa po biyaya dyan. Alam ng asawa ko. Why lagi kong nalaala? Ako'y tumanggap ng sobrang biyaya. Ikaw at ako ay tumanggap. John 1:16. Grace upon grace. So, kung may umaaway, kung may nanakit, ang utos ng Panginoon ang iyong gawin. Lesson number 1. Sino ang nagsasabing gagawin mo ito? Yung lesson from the life of Job. Palakpakan natin si Lord. Lesson number 2. Number 1, God wanted Job to choose forgiveness over bitterness. Lesson number 2, God honored Job by making him an intercessor. Itinaas ng Diyos si Job sa kanyang kalagayan bilang tagapamagitan. Paano nangyari yon? Job chapter 42. God rebuked Job's friends and instructed them to bring sacrifices. Job 42:8. My servant Job shall pray for you, for I will accept him. Sinabi ng Panginoon sa mga kaibigan ni Job, pumunta kayo kay Job, magdala kayo ng handog, at siya ang mananalangin para sa inyo, at tutugunin ko siya. Iniangat ng Panginoon si Job mula sa kanyang kalagayan. Pinakita ng Lord na si Job sa kanyang kalagayan, kakampi pa rin niya ang Diyos. Siya'y iniangat bilang intercessor. And God restored Job not only materially, but also publicly. Imagine nyo, sasabihin ng Lord, itong mga kaibigan na ito na laging ikaw ay makasalanan kaya nang nagkagayan. Iniangat ng Lord sa kanyang mga kaibigan si Job. Iniangat ng Panginoon si Job in front of his friends, publicly. Anong sabi ng Panginoon? Kayong mga kaibigan niya, punta kayo kay Job, maghandog kayo sa kanya. At siya'y mananalangin para sa inyo. At tutugunin ko. Wow! Sino rito mapagpakumbaba, kagaya ni Job, madodoble ang iyong pagpapala. Kung patuloy kang mananalangin sa iyong mga kaibigan, katunayang ikaw ay puspos ng pag-ibig. Sinalang po ako dyan ng Lord. Salamat sa Lord. Alam po yun ang asawa ko. Biyaya yan ng Holy Spirit. Holy Spirit ang bida sa buhay natin. Job chapter 42 verse 8. Sinabi ng Diyos sa mga kaibigan ni Job, ang likod kong si Job ang mananalangin para sa inyo at siya ang aking pakikinggan. Wow! Itong mga kaibigan na ito na pinagdidiskitahan, si Job, kinukondem na yan, kaya ako nagkagayaan, naubos ang kayamanan mo, namatay mga anak mo, makasalanan ka kasi. Pero, ang galing ng Panginoon sa lahat ng panahon, pinapunta ng Panginoon ng mga kaibigang nagkokondem, na kumukondena, na may persecute. Punta kayo doon kay Job. Sinasabi niyo makasalanan. Siya nga mananalangin para sa inyo. Kita niyo? Sino rito nagsasabing kakampi natin ng Diyos? Iangat ni Lord ang buhay mo. Maging magpakumbaba ka lang. Nag-gets niya? Ang lingkod kong si Job ang mananalangin para sa inyo at siya ang aking pakikinggan. Ang taong inusgahan nila, siya rin ang taong gagamitin ng Diyos upang ipanalangin sila. Wow!
Hindi naggiganti ang Diyos. Sa halip, ipinakita niya na si Job ay kanyang tapat na lingkod. Hindi, iba kasi ang Diyos eh. Nagiganti ba ang Panginoon para kay Job? No. Ipinakita ng Panginoong Diyos sa mga kaibigan na ang kanyang lingkod na si Job ay tapat. Sino rito sa buhay mo may ginagawa ang Lord para ipakita sa mga taong ikaw ay tapat? Sa iyong pangako, ikaw ay tapat kahit sa problema, naandiyan ka, nakatayo, hindi ka natitinag. Tapat ang Diyos. Yan ang patutunayan ng Lord sa buhay mo at sa buhay ko. Na siya'y tapat. At ikaw ay tapat sa Kanya. Lesson number 3. Number 1, God wanted Job to choose forgiveness over bitterness. Number 2, God honored Job by making him an intercessor. Number 3, ang pagsunod ni Job ang naging simula ng kanyang panunumbalik. Parang na-miss ko yata yung... Okay. Ang pagsunod ni Job ang naging simula ng kanyang panunumbalik. Si Job ay sumunod sa instruction ng Lord. Ipinanalangin ang kanyang mga kaibigan. And number 4, mas mahalaga sa Diyos ang pagbabago ng puso kaysa pagbabalik ng kayamanan. Ang kayamanan ay andyan lang. Binayaran na ni Lord eh. Lahat ng meron dyan sa Lord at lahat ng meron ng Panginoon kayang ibigay sa iyo. Pero ang mahalaga sa Lord, puso. Isipin ang isang baso na puno ng maraming... Teka. Sana ako. Number... Yan. Mas mahalaga sa Diyos ang pagbabago ng puso kaysa pagbabalik ng kayamanan. Marami ang taong nakatuon sa katotohanang dinoble ng Diyos ang kayamanan ni Job. Ganyan din naman tayo eh. Parang wow, dinoble ng Diyos ang kayamanan ni Job. Ngunit bago ang lahat ng iyon, may mas malaking himala. Nagbago ang puso ni Job. Yun ang malaking himala. Natuto siyang magtiwala sa Diyos kahit hindi niya nauunawaan ang lahat, namatay ang lahat ng hayupan, ang hayop. Kayamanan ay naubos, namatay ang lahat ng mga anak, pati asawa niya, hinakwil na siya, kala niya, palalakasin siya, pinanghihina, pati mga kaibigan. Natuto siyang magtiwala sa Diyos kahit hindi niya naunawaan ang lahat. Natuto siyang magpatawad. Natuto siyang manalangin para sa mga taong nakasakit sa kanya. Ang panlabas na pagpapalay ay sumunod sa panloob na gawain ng Diyos. Kaya sa iyo at sa akin, noong ko pa ito sinasabi, mahalaga sa Panginoon ang ating puso. Kaya tinuruan ko kayo a soft heart. Ikaw at ako'y binigyan sa simula pa lang ng ating pagkakilala sa Diyos. Ikaw at ako, Ezekiel 36:26, binigyan na ng bagong puso. Kaya laang naging matigas dahil sa mga naranasang hindi maganda. Sa mga kasalanang naengkwentro. Pero ito'y unti-unting lumalambot habang nagtatakwil tayo ng mga kasalanan. Isipin ang isang baso na puno ng maruming tubig. Kahit lagyan mo ito ng malinis na tubig, marumi pa rin ang laman ng baso dahil madumi sa loob. Ganito rin ang puso. Kung puno ito ng galit, sama ng loob at kapaitan, mahirap maranasan ng kapayapaang ibinibigay ng Diyos. Kaya kaya bago ibalik ng Diyos ang mga pagpapala kay Job, hinubog muna niya ang kanyang puso. Ang pagpapala mo at pagpapala ko'y mababalik.
Makita mo lang ang paghuhubog ng Diyos sa iyong puso at sa aking puso. Kailangang makita mo na ang Lord ay concerned sa iyo. Concerned sa kalagayan ng iyong puso, ng iyong buhay, ng iyong kaisipan. Handa na ang ibabalik ng Lord. Matutot nating ipanalangin at ibigin ang mga kaaway natin. Matuto tayong manalangin para sa kanila. Meron ka bang kagalit na politician? Ipanalangin mo. Kontra ka ba sa kanya? Ipanalangin mo. Mababalik ang kagalakan na meron ka. Why? Nadadala ka na sa galit. Kaya yung pinoproduce ni Lord na kagalakan, biglang napapawi dahil ang iyo palang kaibigan ay ang kanyang pinapaboran, ay yung kalaban ng iyong pinapaboran. Naagawan ka tuloy ng kagalakan. Kaya ang kailangan, maunawaan natin, may magandang mangyayari ngayong August na may mababalik. Gawin lang natin ang lesson number 1 to 4 na nangyari kay Job. Magpakumbaba tayo. May mga tao bang nakasakit sa'yo? Mayroon bang hindi mo kayang patawarin? Mayroon bang pangalan na kapag narinig mo'y bumabalik ang sakit? Maralang sinasabi ng Diyos ngayon ay katulad ng sinabi niya kay Job. Ipinalangin mo sila. Hindi dahil tama ang ginawa nila, hindi dahil hindi masakit ang ginawa, kundi dahil ayaw ng Diyos na manatilang bihag ang puso mo sa kapaitan. Yung mukuka at pumikit. Ipalala mo, Lord, sa buhay ng bawat isa, ang mga nanakit, kaibigan man, mahal sa buhay, kamag-anak, katrabaho, miyembro ng pamilya, asawa, anak, sino man ang nanakit, ayaw mong bihag ang puso ng bawat isa ng bitterness. You want everyone to have a better heart. Kaya Lord, tulungan niyo ang bawat isang maunawaan ang lesson mula kay Job na balik at mababalik nga sa buhay ng bawat isa sa amin. And we release forgiveness. Sa asawa mo, release forgiveness. Sa anak mo, we release forgiveness, Lord. Kaibigan, ikaw ba'y ipinahiya? Ikaw ba'y na-scam? Ikaw ba'y niloko? Niloko ka ba ng nanliligaw sa'yo? Ikaw na nasa online, di ko alam. Ano mang pain ang naranasan mo. Marahil sunod-sunod. Niloko at niloko again. Pero ayaw ni Lord na maging bihag ang puso mo ng kapaitan o bitterness. God wants our heart to be better. And God wants to restore ano man ang nawala sa iyo. Open your mouth and release forgiveness. Pray. We pray, Lord. Ang mga nanakit mula noon. Sino mang nanakit, nanloko. We release forgiveness and we pray for them. Sila'y maligtas sa apoy na impyerno, makakilala sa iyo. Panginoong Diyos, sabutin ng iyong makapangyarihang kamay ang buhay ng bawat isang nanakit sa buhay ng bawat isa. At magawa ng bawat isang magpatawad. Magulang mo, anak mo, manugang mo, biyanan mo, sino man yan, kaibigan mo, nanliligaw, boyfriend mo, sino man yan, release forgiveness. Job chapter 42:10, nagtuturo na ang Diyos ay hindi lamang interesado sa pagpapanumbalik ng ating mga pagpapala. Mas interesado siya pa sa pagpapanumbalik ng ating puso. At bago ibalik ng Diyos ang lahat kay Job, itinuro muna niya sa kanyang habag. Itinuro ng Diyos ang pagpapatawad. Itinuro ng Diyos ang pananalangin para sa iba.
Sapagkat kapag ang puso ay malaya sa kapaitan at handang sumunod sa Diyos, masanda rin ang Diyos na tanggapin ang anumang masanda rin ang puso mo na tanggapin ang anumang ipinagkaloob ng Diyos ayon sa kanyang kalooban. Sa oras na ito, magpatawad ka. Ito man ay sa iyong sarili. Sige, release sa iyong anak. Sino man, huwag kang tutulog. Baka yan itinetek mo opportunity para matulog. Ito'y opportunity na binibigay ng Lord sa iyo. Walang hadlang, Lord, sa mga i-restore mo. Dahil ang bawat isa'y susundin ang lesson 1 to 4. Ipapanalangin, O God, magpapatawad. Panginoong Diyos, patuloy, O God. Hallelujah. Upang matanggap din ang mga pagpapalang kalooban mo sa bawat isa. Minsan, mga kapatid, bago-baguhin ng Diyos ang ating sitwasyon, binabago muna niya ang ating puso. Kaya ngayon, kung naniniwala kang kayang baguhin ng Diyos ang iyong sitwasyon, magpabago sa Diyos sa iyong puso, sapagkat ang isang pusong marunong magpatawad at manalangin para sa iba ay pusong handang gamitin at pagpalain ng Diyos. Naniniwala ka ba doon? Sige. Job chapter 42:10, and the Lord turned the captivity of Job. Also the Lord gave Job twice as much as he had before. God did not only restore Job's possessions. Gising, kapatid. Seryosohin mo ang iyong pagpapatawad. Seryosohin mo ang iyong pagsisisi. Seryosohin mo yung paglapit sa Lord. And last, wake up. Wake up. Wealth transfer. So our topic, wealth restoration and wealth transfer. God is the source of all wealth. God can restore financial losses. And last, wealth transfer. God moves resources for His purpose. Sinong naniniwalang kayang ilipat ang kayamanan ng mga makasalanan sa buhay mo? Proverbs 13:22, the wealth of the sinner is laid up for the just. Dito tayo magtatapos. Proverbs 13:22, God is sovereign over resources. He can redirect opportunities and resources according to His purpose. Kayang gawin na ang direction ng mga pabor ay mapagawi sa iyo. Psalms 5:12. Kayang-kaya ni Lord na ang pabor ay sa iyo pumunta. Because the Bible says in Psalms 5:12, you surround the righteous with a favor like a shield. Lagi ko po yung idinideklara. At nung ang aming anak at ang aking manugang ay naghihintay ng PR, lagi po yan ang ibinabanat kong word. Psalms chapter 5 verse 12. Kaya hindi po siya bumayad ng malaki para sa agency. Kasi sabi ko, ang pabor ng Lord ay nasa iyo, anak. Psalms 5:12. Kayang i-direct, dalin ni Lord ka sa direction na naroon ng pabor. I-direct ni Lord ang iyong path to the favor of God. Papatunayan ni Lord sa iyo, Psalms 5:12, for the favor. Para kung kayo hindi pa magkasama na iyong asawa sa abroad, para sa PR sa Australia, PR sa US, yan po mga humihingi ng ma-PR. PR sa Canada, PR sa Australia, PR sa US, PR sa Canada, PR sa Australia, saan pa? Yan po mga nahingi eh. New Zealand, yes. Ma-PR. Walang imposible kay Lord. Psalms 5:12. And there will be a great transfer of wealth. Nung panahong ina-attack po, under attack ang pastorahan na. Wala naman siyang ginagawa. Kung meron man, di naman ganun ka pero under attack po siya, pero tapos na yun. Yung pala may malaking pagpapala na siya ma-PPR. Palakpan natin si Lord. For the glory of God. Ay pagmamalaki namin ay si Lord.
naging napakabilis na siya ma-PR for the glory of God. Proverbs 13:22, God is sovereign over resources. He can redirect opportunities and resources according to His purposes. But wealth transfer is not about believers becoming greedy or deciding another person's loss. Hindi pong ibig sabihin ng wealth transfer, ikaw ay magiging greedy. Hindi ibig sabihin nito na nais ng Diyos ang pagbagsak ng iba para yumaman tayo. God is a God of justice. And God desire is justice. Kung bakit ibibigay ni Lord sa iyo ang kayamanan? Okay, God's desire is for justice. Na siya'y maging makatarungan kung ninakawang ka. Kayang ibalik ni Lord at kuhanin ang kayamanan ng mga makasalanan at dalhin sa iyo. Why? Ninakawang ka eh. Eh siyempre, sino ang aagawan? Alangan naman ang anak ng Diyos. Eh di ang mga kasalanan para maganap sa iyo ang double blessing. Because God is a God of justice. He's God. And God desire is for stewardship. Dodoblehin ni Lord ang iyong kayamanan. Kung ipapanalangin mo ang umaaway sa iyo at magpapakumbaba at magpapatawad. At mararanasan mo ang wealth transfer. Posible po ba ang wealth transfer? Yes. Proverbs 13:22. Na walang kagalakan, na walang kalusugan, ikaw ay nagkasakit, samantalang yan ay bayad na sa cross. Sakit, sumpa, bayad na yan sa cross. Every time na makikita nyo ang cross, it represents exchange. Ang Lord ang naparusahan bilang kabayaran sa ating kasalanan. Ang Lord ang naparusahan bilang kabayaran sa sakit karamdaman. Ang Lord ang naparusahan para mawala tayo sa sumpa ng 10 utos. Nagkaroon ng great exchange. Ang Lord ang umako ng parusa para sa iyong kalayaan sa sumpa ng kahirapan, sumpa ng kasalanan, at sumpa ng sakit karamdaman. Tinuturo ko po yan every Thursday about Holy Communion, the power of Holy Communion. Why? Kulang oras natin. Yan po yung series. Hindi po ang Holy Communion, it is not just a ritual. No. Mismong si Lord ang nag-initiate ng Holy Communion. Tinuturo ko po yan every Thursday. Ito po ang men and women, pero pwede pong umattend kahit anong age kasi ako ang nagtuturo. So, wealth transfer is not about believers becoming greedy or desiring another person's loss. Hindi po ito ang purpose ng wealth transfer. Hindi ibig sabihin na nais ng Diyos ang pagbagsak ng iba para yumaman tayo. Hindi po yun ang ibig sabihin. Ang dinidesire ng Panginoon is justice, is stewardship, blessing, and kingdom purpose. Kung bakit kukuhanin ng Lord, kung bakit itatransfer ng Lord ang mga pinaghirapan ng masasama, itatransfer sa iyo for kingdom purpose. So, gagamitin natin yan. Ayun o. Kaya ikaw ay tuloy-tuloy ang biyaya at pagpapala sa mga anak na, sa mga magtatanim. Ito sumusuport tayo ng tuloy-tuloy. I-manage mo lang ng maayos ang mga pagpapalang dumating sa iyo. At ako'y nagdideklara sa pangalan ng Panginoong Yesus, lahat ng pagpapalang meron ka sealed by the blood of Jesus. Lahat ng pagpapalang papasok, sealed by the blood, at hindi mananakaw. Ikaw mismo ay magsasarado ng pintuan
sa kaaway. At ang Lord mismo, hallelujah, ang nagsasarado ng pintuang walang makapagbubukas. Salamat Lord, sinaraduhan niyo ang pintuan ng magnanakaw, ng mga scammer, ng sakit karamdaman. Kayo ang nagsasarado, Lord, ng pintuang walang makapagbubukas at nagbubukas ng pintuang walang makapagsasara. Revelation 3:8. Say amen. Nakaw. Ayun pong amen ay pagsang-ayaw. Ang aking pong illustration dito ay river, ang ilog. Kung bakit ang ilog ay saganang patuloy na dumadaloy, kasi ito ay nag-share. Pero ang ilog na patay, stagnant, wala nang dadaloy. Hindi na ito nagsishare. Ikaw habang nagsishare ka, ang linaw ng tubig. Dahil ang lahat ng meron ka, nai-share mo, naiibahagin mo, kaya overflowing and overflowing ang dating ng pagpapala. I-share mo for kingdom purpose. To become a good steward. Sino rito ang mabuting katiwala ng Panginoon? Ang pagpapala ng Diyos ay parang ilog, dapat dumadaloy. In conclusion, God restores, provides, and uses His people. God can restore lost opportunities. Mga nawalang pagkakataon ay ma-restored. Tayo po kayo at ako'y magdideklara. In conclusion, every lost opportunity, so Lord God, be restored. Mga nawalang pagkakataon be restored in the name of Jesus by the working power of the Holy Spirit. Financial wisdom, karunungan sa pananalapi be restored. Broken dreams, mga pangarap na nasira be restored in the name of Jesus. Ang purpose and calling, ang layunin mo, Lord, sa buhay ng bawat isa be restored. Because you, O God, hallelujah, not bless us only to increase our possessions. You blesses us to increase our impact. Hindi mo kami pinagpapala, O Diyos, upang magkaroon lamang, kundi upang maging pagpapala. At ngayon, God is calling us not only to receive His blessing, but to surrender our lives to His purpose. Sige, surrender mo ang buhay mo to His purpose. Maybe you experience financial loss. Maybe you made mistakes with money. Maybe you are carrying shame because of past failures. God is saying, I am the God who restores. Your failure is not the end of your story. Your failure is not the end of your story. God can give you wisdom. Anong reaction natin? God can give you wisdom. God can restore your hope. God can renew your purpose. But the greatest restoration is coming back to God. Sabi ng Panginoon, ako ang Diyos na nagpapanumbalik at kayang ibalik ng Diyos ang nawalang kalusugan sa iyo. Ngayon na. Sabi ko, ngayon na. Ngayon na, ang mga may sakit karamdaman, you restored health, Lord. In the name of Jesus, maging sa aming pagkukomunyon, my Lord. Salamat, Panginoon, lahat ng nawala, Panginoong Diyos, simula sa araw na ito, sa lahat ng nananampalataya sa iyo, Panginoong Diyos, mababalik ang lahat ng nawala. You are so good. In your mercy, taking what I cannot bear. Taking What I cannot bear. Taking a life. Taking a life That seemed hopeless and making it beautiful beyond compare. Truly, Lord God, you are so good. You are so good in your mercy.
taking what I cannot bear, taking what I cannot bear, taking a life, taking a life that seems hopeless, surrender natin kay Lord ang buhay natin. making it beautiful beyond compare. And what the locusts have eaten, my Lord can restore. And what the enemy's taken, my Lord gives me more. And my Father will mend my heart when my heart's torn. There's nothing There's nothing that my Father cannot once again with all our heart, and surrender what our lives to God. locusts have eaten, With faith, my Lord can restore. And what the enemy's taken, my Lord gives my me more. Lord gives me more. And my Father will mend my heart when my heart's torn. There's nothing. There's nothing that my Father From the top, sabihin natin kay Lord, taas natin ang ating kamay. You are so good in your mercy. Yes, Lord. Taking what I cannot bear, taking a life that seems hopeless and making it Sa amin at sa aming pamilya, Lord. beyond compare. And what the locusts Thank you, Lord. have eaten, my Lord can restore. Amen, Lord, And to what everyone. the enemy Thank you, Lord, in Jesus' name. taken, my Lord gives me more. And my Father will mend my heart when my heart's torn. There's nothing. There's nothing that my Cannot Father restore. cannot Yes, we believe, Lord. There's nothing. There's nothing that my Father cannot restore. Yes, we believe, Lord. Walang bagay na hindi mo kayang palitan, ibalik, pagandahin. Walang buhay na hindi mo kayang pagandahin. Walang nawala na hindi mo kayang ibalik. You are able to do exceedingly, O God. O Lord Jesus. O dear Holy Spirit. Kalusugan, Panginoon, magandang kalusugan ay kaya mong ipagkaloob at ito ngayon nangyayari na. Salamat dakilang Diyos, ang buhay namin ay sa paganda, sa pabuti, sa payo, sa palapit sa iyo. Ang lahat ng nawala, Panginoon, beginning today, hallelujah, sa bawat aspeto ng buhay ng bawat isa, financially, spiritually, materially, physically, emotionally, my Lord, hallelujah, higit sa nawala, kaya mong doblehin at maganap ito sa kapangyarihan ng iyong pangalan, Panginoong Jesus, at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. For you are the God who restores, and you are the God who will cause the wealth to be transferred to the righteous. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the powerful name of Jesus. And through the working power of the Holy Spirit,